Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again. So guys, please support my YouTube channel. Like, share, and subscribe. Maraming salamat guys. At huwag i-skip ang ads. Malaking tulong na po para sa grupo namin dito sa bukid. Para naman makatulong sa amin at extra income namin sa mga suporta ninyo. Para malaking earnings po para sa grupo. Ito guys, senior na rin at walang asawa. Ayaw niya mag-asawa dahil ayaw daw niya ng may obligasyon sa buhay. Magkaroon ng anak, tapos yung asawa, baka hindi daw niya makayanin yung obligasyon bilang isang ama. Dahil naranasan daw niya hanggang ngayon yung hirap. At ayaw niya maranasan sa magiging mga anak niya yung naranasan niya ngayon sa buhay niya. Kasi kwento niya sa akin guys, mahirap talaga daw magpalaki ng mga anak kung ganito lang yung trabaho. Kaya sabi niya sa akin, okay lang yung single ako, okay lang kung ganito lang yung buhay ko. At least ako lang isa. Kaysa naman madagdagan yung hirap na naranasan ko. Kaya okay lang, tatanda ako na walang mag-aalaga sa akin. Ang importante, alam naman ng Panginoon na kapag magkasakit ako, gusto ko, tuluyan ako, walang maghihirap at walang madidisturbo na mag-aalaga sa akin. O diba? Grabe yung pangarap niya sa buhay. Sabi nga niya sa amin, ang edad ko na naghihirap na talaga ako as a farmer. Bata pa ako, the age of 13 years old, 10 years old. Dito na talaga ako lumaki dito sa bukid. Kaya sabi ko sa kanya, dapat noon pa man, kahit isa lang na asawa or isa na anak, ang importante, yun ang investment mo sa sarili mo, yung magkakaroon ka ng isang pamilya. Kasi sabi ko sa kanya, pag may anak ka, yung tutupad ng mga pangarap mo ay yung anak mo na. Alam niyo guys, anong sabi niya sa akin? Ganun din yung mga magulang ko dati. Kami nga may lupain kami, ang laki ng lupain namin. Totoo guys, may lupain sila. Bininta lang niya. Sabi niya sa akin, yung mga magulang ko, marami kami magkakapatid. Pero anong nangyari, ganito rin yung buhay namin. Kahit isa sa amin, walang nag-successful sa buhay. Ganito lahat yung trabaho namin. Yung kapatid ko nga, magkasama kami hanggang ngayon. Bata pa kami, mga 10 years old, magkasama na kami ng kapatid ko dito sa bukid magtatrabaho at hindi kami nakapag-aral. Kaya ayaw ko mangyari sa magiging anak ko yung ganun sitwasyon. Sa bawat opinion ng isang tao, sa bawat pag-iisip ng isang tao, talagang hindi natin masasabi na tama siya, mali siya. Parang may trauma siya na pinagdaanan at sa pag-iisip niya malalim talaga. Kaya kanya-kanya tayong opinion sa buhay, kanya-kanya tayong pangarap sa buhay, kanya-kanya tayong decision sa buhay. Kaya wala tayong magagawa kapag ganon. So yung kapatid naman niya na isa, nag-asawa noong mga araw, tapos nabuntis, namatay. So nakalipas ang ilang taon, nag-asawa uli, naghiwalay sila. So hanggang ngayon hindi na siya nag-asawa at magkasama na sila ngayon sa isang bahay ng kapatid niya. O diba, ang sakit noon. Tapos parang ang hirap talaga isipin. Ganon talaga yung buhay. Swerte-swerte lang. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Tulad namin guys, ako nakahiga ako ngayon. So, break time namin. Ang time ngayon ay 12 PM. So, ganito yung laborer dito kapag may break time din, 'di ba? So, akala ninyo masarap talagang buhay sa probinsya. Hindi naman masarap ang buhay sa probinsya. Ang masarap lang dito ay yung organic lahat. Tulad ng pagkain, mga prutas, na mga green lahat, yung mga prutas dito sa amin, at saka yung gulay, at yung hangin, di ba? Yan lang ang masarap dito sa bukid sa amin. Pero yung mananatili ka dito, na titira ka dito, na ganito yung buhay, napakahirap noon. Halos hindi ka makapagpaaral ng mga anak mo dahil sa kahirapan ng buhay. Okay lang kung may pensyon ka, may bahay ka dito na komportable ka, tapos may mga anak ka na sa abroad, wala ka nang pinapaaral, at may insurance ka, may SSS ka. Diba? Sarap nun. Masarap talaga dito. Organic lahat. At may long life ka talaga dito. Kasi sariwa yung hangin eh. Masarap na masarap talaga kapag may bahay ka dito, komportable ka.
ay nako, wala ka nang hahanapin. Tapos, may landscape yung bahay mo. Ay, ang ganda nun. Tapos may garden. Ay nako, sarap talaga dito sa bukid. Pero kami, sawa na kami dito sa bukid, guys. Gusto naming magbakasyon ng kahit saan. Guys, sabi ni Jilmar, sana makapunta ako ng mall. Kahit sa Davao man lang. Sabi ko sa kanya, hayaan mo. Hanggat may buhay, may pag-asa tayo. Kaya sa lahat ng subscriber ko, please, paki-support naman ang aming video para madala ko si Jilmar sa mall. Kahit hindi niyo panoorin, i-play lang ninyo mga cellphone ninyo. Charot, joke lang. Ayan guys, si Jilmar gusto na rin yan mag-asawa. Kaso nga lang, hindi marunong manligaw at wala rin nagkakagusto sa kanya. Puro bukid na lang hanggat darating ang araw hindi niya namamalayan, may edad na pala siya, senior na din. Kaya kung sino yung available, i-PM lang kay si Jilmar naghulat. Ayan guys, first time ko nakapunta dito. Ngayon lang talaga dahil itong area na to ay sa aking ina. So, nagpapaturo kami kang Jilmar kung saan yung mga exit dito, saan ang mga boundary, yung mon para namin malaman. Kasi kami na nga yung ahawak nito. Kami na yung magpapatrabaho kanila Jilmar kasi yung trabante dati noon dito ay wala na. So kami na ngayon dito. Grabe guys, no? Dito sa amin, sa Pilipinas or dito sa Mindanao, napakahirap talaga. Yung 1K mo, parang wala nang halaga. Yung 100 mo, parang 10 piso na lang. Tapos yung 1,000 mo, 1K, parang 100 na lang. Ganun talaga yung bilihin ngayon, napakamahal. Parang ang gulo-gulo pa ng ng lugar natin. Yung buong Pilipinas, napakaingay. Grabe no, yung mga talaga walang awa, yung mga nangungurap, walang mga awa talaga sa tulad ng mga taong mahihirap ngayon. So nagpapakahirap yung mga mahihirap, samantala yung mga mayaman ay lalong yung mayaman sa kanilang pangungurakot sa pera ng taong bayan. Kaya guys, tiis-tiis na lang muna tayo hanggat makamit natin yung hustisya. At sana kung yung ngayon, Pilipinas ay nagsasuffer, sana darating ang araw ay babangon tayo. Nagtatawanan nga kami, sabi ni Jilmar, bigla na lang nagsabi si Jilmar, kapag may buhay, may pag-asa. Ganon din yung buhay natin. Darating ang araw na ahon din tayo sa kahirapan. Maniwala kayo at darating yung araw ang Pilipinas, iba ng president at ahon na tayo. Sabi nga noong isang kasamahan namin, Jilmar, baka mamamatay na lang tayo lahat. Hindi pa natin masilayan ang Pilipinas kung gaano kaganda, kung gaano kabango, kasing bango ng ating bukid. Walang puison, wala lahat. Sabi ni Jilmar, basta ako, ang pangarap ko lang makapunta ko ng mall, tama na sa akin. So, ayan guys, yung mga dry na mga dahon ay sinunog namin para yung mga insekto mawawala na rin at mamamatay. Kasi lahat ng mga saging dito ay nasira. Yung tinatawag dito na alcores, ayan, at walang na-harvest daw yung mama ko dito kasi nga lahat ay sira. Kaya yan, yung mga dry na mga dahon ay sinunog para lahat ng insekto na kumapit dyan sa puno ay para masunog lahat. Oh. Yan lang nangangutaw. Yan yung makakarita ang paisang sambok. May mga bunga. Sayang, madaging way bunga, no? Sige, call mo. Singgit man yung call kung...
Ito guys, hindi ito bumunga dahil nga ano, napaka taas na ng mga kahoy-kahoy. Ngayon nilinisan na kaya yan. So sa susunod yan, hindi pa nga natapos kasi kulang sa budget. Ayan. Kaya ito, hindi walang bunga. May bunga pero konti lang at saka yan oh. Yan. Tsaka yan. Tsaka doon. Hindi, walang bunga yan kasi ano, napakataas ng mga damo dito. Loy! Di na ka makade? Burot pa ako. Hindi, iban kita ba? Kisam na kalagyan bunot. Iban, kaya ko. Hindi yan eh. Ang pekang inasinikin si Mel. Abono diretso. Nagkakagbasan mo yun. Hindi na kita kanyang iyog. Ngayon ka nagkuhan. Ito na. Right? Nakalamin ang kanak samad. Uto na kanak yan. Pakapuno eh. Ano niya? Kahoy. Uto na kayo pag-bangsa. Hindi ganun may bunga. Yan, kalinisan yan eh. Yan. Yan yung boundary ng kanilang kapitan. Lin. Pagdo tayo gihapon. Na rin yung Kalubinan, Lin. Ito na itong balite dire. Wow, layo pa. Layo pa dito itong balite. Mga impunual. Kuya, anong pununan nyo? Ganyan, may nang pagka-orange. Hindi ka mas. Hindi kita lagi. Map. Ang sinipigalang mo, Loy, na wayabay niyog? Oh, dyan. Yan yung ito. Handa. Di na yan nila ng sini agnyanan. Hindi, lahi na dyan. Ato din na dito. Bumalik na sila na ni. Apan, asa itong susugudan tapag tukod ba? Mabot na yung kadto, balik na ni. Mar, yan, ika na ito kung ano. Wine. Ayan, sinila lang kadigyo diyang way kuan. Ang sinida lang na ang mabagnot pa. Ha? Sunod, may lang tagbidak man yung bunga. Madagi hapon yan. Ano pa ito ay bunga yung kalituan. Yan, ili ka na kangin, nagyapon yan eh. Oh. Yan eh. Matas. Wabot ano? Wabot ah? May ni ang karet mi na magkano ng butong. May butong moy. Ay mula ba man yan? Wine. Yan. Mga first class na mula biloy. Oh. Ay, malapit pa lang mo. Yan. Ano?
Yan eh. Oh. Kung ituwadon mo yan eh, di lagi kita niyang iyog. Katabunan mo siyang kita. Mangarit ka mo eh. Raka di ko dal. Ate, papayo-payo naman mo. Mag-aara mo ito. Dapat dili ka mangarit, magatipong ka lang. Di ko pawisan. Eh, Mas malala daw di ko mo papawis. Nga boss, sumda ka sa lang kay mag-aara mo god. Atun ko ba yung pangarit tayo ade? Tiga tambal pa ka. Tingnan mo loy. Ikaw. Mga yan eh, lain yung botong tabaw. Pasok. Yung buton. Hmm? Na. Ang kukuha dyan tanawon kung Dikon man yan. Pulo, do kay agaw kariton kay di na magkita ko niyang ngiyog. Do kasi mana no maklagi. Nasa makmakday sa pangansin eh. Dil mar magod yan. Ha? Di. Do kita. Ay may lain day sa puno ka mangi mayo. Ayo. Paano na? Yan yung kan mapatulon. Video ito begini malinis yan di. Oh, dia pa. Yan kagabing ibar round mayo og ikuan mayo linisan. Ate ni kita abutin ang susi ni. Mak. Ito kay kanato ngiyog. Adto. Yan o. Amo yan yung tuwad kagabi ni. Hindi ka mag-agyo. Ito kita muli. Oh, yan maya kay mandiliro. Yan yun si piputol nil o bibili nila. Why? Yan. Kasi sila na batan. Dili ba pagputol kagabi. Hindi ko gani paputol sin tunga kay. Iba ngini yan no. Yan eh. Yun yung kuman. Amo yang piputol naman yung pugon yan, Mak. Tumbukin na ba to? Di pa daw yan. Gagabi mo ito, bluma yan eh. Ayaw na nga to. Dito kita makagaya to. Dito kita makagaya. Makalagkuha din kahoy doon. Amo yan po kung kumbahan tanan. Dito kita unyog. Yan yung boundary kanila. Kanina yung kalang kapitan yan. Dili na. Kanina. Dili kanina na natubukid. Wala katingan na natubukid. Ito kayo lasa na niyog. Itong adapit, puti. Kaya kapuro doon yan. Mati mo yan yung katuwa doon. Kita ko pa mga yung sang katuwa doon. Yan yun sa bibilin niya. Di, lagi kay, kung adi, santong nga, hindi na kita ko niya ni magkahog. Ano na? Oh. Linisi. Yan kayo mga kahoy magalabot. Ayan guys, pinakita ni Jilmar yung trabaho niya kahapon. Lahat niya pinutol yung matataas na kahoy at malinis na guys. Dati kasi yung kahoy daw mga matataas at hindi na bumunga yung mga niyog dahil nga sa kahoy. Kaya ayan, so next, after 4 months, ting harvest na naman ay makikita na natin yung improvement ng mga niyog na hindi na bumunga. Ayan guys.
grabe, ang daming mga kahoy-kahoy dahil nga ay nilinisan. So, ngayon kapag madry na yan, at pwede na tayong magtanim uli ng panibagong niyog para wala nang space at lahat may mga bago na natanim ng niyog. So, ngayon guys, yung pinakita sa amin na dito area. Kaya nga kinuha ito doon sa tagabantay dati nagtatrabaho. Kasi nga ginawang ginawang lati yung tawag sa amin. Wala ka nang madadaanan, yung ganitong kalayo na ng niyog hindi na pwedeng harvestin kasi nga grabe ang talaga ang maraming mga matataas na kahoy. At kung makikita ninyo, may mga mga matataas na damo, mga kahoy-kahoy, ay kailangan talaga yan ng sinsos putulin. Ayan, kapag maputol na yung baliti na yan na kahoy, ang mga niyog niyan ay bubunga na. So, maganda na yung dahon, gray na. Kasi yung iba dito na yellow na yung dahon ng niyog kasi nga na-abandon. Ayan guys, napaka kawawa ng area kasi inabandon ng caretaker or taga siya dito noon. Kaya yan, buti na lang guys na agapan. Kaya ayan, tiningnan namin yung mga trabaho ni Jelmar kahapon kung gano'n nakalaki yung natrabaho niya. Ayan guys. Mapa karet be pero ano Kailangan ko nagabig ka, halip pa ko. Paano lang mayo? Batasi. Ayan yung ase kagabi ane. Ay sipukon kagabi apa pangarit? Kanako naman yan. Wine. Yan, kapit ito. Aloy. Kagabi apa pangarit si Pugon? Si Miguel. Ay, badon lang yan. Ato kita baliti man yan. Tulog ka di. Muna. Nakang tuloy-tulo. Matigasa yung putolon. Wine. Tigasay. Lumungot ko Mataas yan yung tukuan ng pamutulan. Ano ba ito?